Secretary Villar. Inuna ko si Art Tugade, and he will show us, or he will run us through the achievements of his department until today. Secretary Tugade, you have the floor, and you have the slide. You want to use them kindly. Maraming salamat po, Mr. President. For the last 5 years, and despite the pandemic, the Department of Transportation and its attached agencies have been relentless in achieving significant strides towards the improvement of the country's transport system. Now it can be said that transformation has been initiated and implemented to improve and revolutionize our country's transport system. Siguro mahalaga, Mr. President, at this moment na maalala natin yung mga bagay at problema, na ating mga sinalubong nung tayo po ay naupo. Marami hong mga problema at kabuisitan na inabot natin nung tayo'y pumasok. Mag-alala lang ho tayo ng 6 na bagay in the interest of time. Una po, Mr. President, yung laglag bala. At tayo ay nabansagan sa NAIA na having the worst airport, one of the worst airport in the world. Dati laman ng balita ang NAIA dahil sa laglag bala modus. Ang mga biyahero, balot ng duct tape at plastic ang mga bagahe nila. Ngayon po, natigil na ang kalokohan na yan dahil sa pagpapatuwad ng mas istriktong panuntunan sa baggage handling. Ngayon po, yung bansag na worst international airport sa NAIA ay nabago. Nasama na po ang NAIA sa tinatawag na world's most improved airport. Alalahanin din po natin, Mr. President, nandun dumating tayo, talagang kabuisitan ang inabot natin sa MRT-3. Ang tawag nga sa MRT-3 noon ay MRT Tirik. Ngayon ho, Mr. President, wala nang train derailment, unloading incident. Yung dating takbo ng tren na 25 kilometers in 2016 ay nabago na po. Tayo ho ay tumatakbo sa speed ng 60 kilometers per hour. Yung train interval ho was reduced from 9 minutes to 3.5 minutes. Ang biyahe mula sa North Avenue to Taft Avenue ay nabawasan mula 1 hour and 15 minutes to only 50 minutes. From only 10 to 15 trains, Mr. President, MRT-3 is now deploying 23 running trains. Bago na po ang aircon sa tren at operational na ang mga escalator at elevator. Lahat ng riles sa MRT-3 ay napalitan na ng brand new. Wala na po bako-bako at hindi na ho sira-sira. Maalala po natin, Mr. President, nung tayo'y dumating, ang lisensya ay papel. Kukuha ka ng lisensya, bibigyan ka ng maliit na papel. Higit 3 milyon ang backlog na nadatnan natin noon. Ngayon po, Mr. President, yung backlog na yan ay na-address na at ngayon po, ang lisensya ay may card na at hindi kapirasong papel. Dati po, Mr. President, 3 years validity. Ginawa natin 5 years. This year ho, sa Oktubre, mauumpisahan natin yung 10 years validity ng lisensya. Basta't malinis ang record ng driver. Meron hong bansag na sa atin noon, Mr. President, na kung saan tinatawag ang ating republika, republikang walang plaka. Dati, lahat ng sasakyan, walang plaka. Kotse, motorsiklo, van at lahat, wala. Nasa 3.9 million pares na plaka na ang ating naipamigay at mahalaga ho na malaman natin na kung noon yung mga plaka natin ay ginagawa sa ibang lupalop ng mundo, ang LTO ho ay meron ng plate making facility na gumagamit ng robot. Maalala ho natin, Mr. President, nung tayo'y dumating, napakaraming airport at seaport na nasalanta na pabayaan dahil sa kalamidad, napabayaan ho ito. Ngayon po, Mr. President, makikita ho natin yung halimbawa na nakita sa Ormoc. Nakita rin natin yung
pinag-iwanan sa Takbilaran at Maribohok. Ngayon ho, makikita ho natin, ayos, maganda na at napapakinabangan. Mr. President, nung dumating po tayo sa PNR, alam niyo po ba, at paalala ko lang, when we took over ang PNR, 50 years ago pa, huling nakabili ng bagong tren gamit ang sariling pondo. Ito ho was 50 years ago. Ngayon, nakatikim na ang PNR ng bago at modernong tren. Habang inaalala natin itong mga problema at kabwisitan na ito, silipin po natin, Mr. President, yung concrete achievement ng ating kagawaran ng transportasyon by sector. Silipin po natin yung aviation sector. In the aviation sector, we have completed 214 airport projects. 100 pa ang ongoing. Yung sa completed projects, Mr. President, kasama po dito yung Clark International Airport New Passenger Terminal na kung saan kamakailan ay in-inspection po natin, Mr. President. Ito ho ay world class at mapapalaban at papantayan yung mga passenger terminal sa buong mundo. Nandyan po yung Bohol Panglao International Airport, inaugurate noong November 27. Alam niyo po ba, paalala ko lang, ang feasibility study ng Bohol Panglao International Airport ay ginawa po noong year 2000 pa. Ganyan ho katagal itong feasibility study nito bago nagbunga at nagkaroon ng realidad. Nandiyan po yung Mactan Cebu International Airport na inaugurate natin noong June 7, 2018 at bagamat kompleto na, hindi ho tumitigil ang ating paggawa na kung saan meron na tayong sinisilip at sinisipat na parallel runway. Hindi ho pahuhuli yung Sangli Airport in Cavite na inaugurate natin noong February 15, 2020. Andiyan po yung Dumaguete na inaugurate noong 11 March 2021 at mahalaga ho itong sasabihin ko na inaugurate ho natin yung CNS ATM. Ito yung Communication Navigation Surveillance Air Traffic Management. Alam niyo po ba, Mr. President, nung tayo yung nagsimula, tatatlo lang ho yung radar sa buong archipelago. Ngayon ho, as we speak, we are proud to say that we have 13 radars. 100% of Philippine airspace is now covered. Other airports inaugurated included Calbayog in Samar, Calibo in Aklan or Moc, Tuguegarao, San Vicente Airport in Palawan, just to mention a few at this time, in the interest of time. Pero bago matapos ang ating termino, Mr. President, sa 2022, target ho nating mag-inaugurate ng marami pang paliparan. Isa ho dito, yung New Bicol International Airport. Mr. President, this airport is targeted for completion and operational before the end of this year. Capacity, 2 million passengers per year. Ito po ay na-delay for 11 years at sumalang ho sa 3 o 4 na groundbreaking. Mr. President, patapos na to at malapit nang pakinabakan ang New Bicol International Airport. Yung Butuan Airport set for inauguration in August 2021. Siquijor Airport for inauguration in September 2021. Katarman Airport Rehab Project for inauguration in September 2021, General Santos International Airport for inauguration in September 2021. Ito lang po yung mga ehemplo o sample ng mga proyekto sa aviation. Silipin po natin yung railway sector. In the railway sector, we have completed the LRT2 East Extension Project, which started operation July 1 of this year. Mr. President, please listen to this. This project was conceptualized in 1999. 2 more for completion and partial operation projects are to be done by the end of this year. Una po, yung Common Station Area B Atrium. This is targeted for completion in December 2021. This project was originally approved by NEDA in 2006. Ganyan po katagal yung konsepto ng Common Station
na ngayon ay binubuo at binibigyan buhay natin. Yung MRT Rehabilitation Project, nasabi niyo po ito sa inyong State of the Nation, is slated for total and complete completion will be this December of 2021. Ngayon po, meron po tayong mga ongoing and for trial runs before the end, bago ho magtapos ang termino ng ating Pangulo. Yung MRT-7 trial run for stations 4 up to 8, may trial run ho ito in April of 2022. Yung unsolicited proposal ay unang sinumite ng Department of Transportation and Communication po noon, year 2001, and the concession agreement was signed in year 2008. Makikita po dito na kung gaano katagal nagkaroon ng realidad itong MRT-7. For the Metro Manila Subway, ang trial run ho nito shall be conducted from East Valenzuela to the Philippine Railway Institute in April 2022. The concept for the Metro Manila Subway, nag-umpisa ho ito noong year 1973. Ito rin po, sasabihin ko, yung Philippine Railway Institute, our Railways Research and Training Center, shall have its partial operation in June of 2022. Yung LRT-1 Cavite extension na matagal nang nabinbin. In fact, the right-of-way was started in year 2007. Yung approval ho ng ICC was done Agosto year 2000. Ganyan po katagal ito. Mahigit 50% na tayo dito at pupunta na sa pagtatapos. The PNR Clark Phase 1, Tutuban Malolos. Ito ho ay babawasan ng ating travel time between Tutuban and Malolos from 1 hour and 30 minutes to just 35 minutes. Hindi ho pahuhuli yung PNR Clark Phase 2 Malolos Clark. Ito ho ay babawasan ang travel time from Malolos to Clark from 1 hour and 30 minutes to just 35 minutes. Hindi rin ho pahuhuli yung PNR Clark Phase 2. Ito ho yung Malolos Clark. Pag nakatapos ho ito at matatapos din naman, babawasan ang travel time from Malolos to Clark from 1 hour and 30 minutes to just 35 minutes. Partial operation din ho ang mangyayari sa tinatawag natin PNR Bicol or Bicol Express. Ang partial operation ho nito will cover 4 segments: San Pablo, Candelaria, Lucena, Pagbilao. Yung partial operation ho ito is targeted to happen in the first and second quarter of 2022. Full operation is expected in the third quarter of 2025. Ito ho, pag nagawa at magagawa din po naman, Mr. President, babawasan ho natin yung biyahe from Manila to Bicol from 12 hours and to 14 hours to only 6 hours. Hindi ho pahuhuli yung Mindanao Rail. Partial operations of Tagum Carmen segment targeted in March of 2022. Full operation is targeted on June 23. Ito ho ay magbabawas ng pagbiyahe from Tagum City, Davao del Norte and Digo City, Davao del Sul from 3 hours just to 1 hour. Yan po ang mga nangyari sa aviation at railways. Silipin po natin kung ano yung mga nagawa sa road sector. In the interest of time at this moment, pwede po bang i-emphasize ko lang ho, Mr. President, ang 3 proyekto. Una po, yung bike lane. Nagawa at natapos na po natin, Mr. President, ang halos 500 kilometers ng bike lane sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Yung EDSA busway, we started the establishment yung dedicated median lane for public utility buses in EDSA para sa mga commuters. Travel time via bus from Monumento to PITX, nabawasan ho yan from 3 to 4 hours to just 50 minutes.
Natapos na rin ho natin at operational na at happy naman ang mga taong nagbabiyahe. Happy yung mga pasahero, happy yung mga driver at operator sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX. In 2018, inumpisahan ho natin yung operasyon ng tinatawag natin na country's first land port. Bakit land port? Kasi ho, kung titignan mo at makapasok ka doon, parang airport ang tingin. Ang maximum capacity nito daily is 100,000 passengers. Hindi ho pahuhuli yung maritime sector na kung saan 451 seaport projects ay natapos na at tinatapos pa ho natin mga 100. Kasama ho sa mga nakumpletong seaport projects are Puerto ng Cagayan de Oro, the country's biggest port passenger terminal. Ito ho yung pinakamalaking passenger port terminal sa buong Pilipinas. Nangyari po yan sa termino ng ating presidente. Ang kapasidad ho, 3,000 passengers daily. Nandiyan ho yung puerto ng Tacbilaran at Maribojoc sa Bohol, puerto ng Borac, San Fernando and Batarasa in Palawan, Port of Dumaguete sa Lumagin, Ilocos Norte, Babac Port in Davao del Norte, General Santos among others. Ito po, at makikita sa screen, tapos na po. Meanwhile, meron ho tayo mga ongoing project to be completed before our term ends. Kung nasabi kong naitayo na po natin yung pinakamalaking passenger terminal sa Cagayan de Oro, ito po, Mr. President, ay panandalian lang. Bakit? Pagkat meron ho tayong puerto sa Calapag that will accommodate 4,000 passengers at any given time. Tatapusin ho namin ito, Mr. President, bago matapos ang iyong termino. Hindi ho pahuhuli yung Zamboanga Port, which can likewise accommodate 3,000 passengers at any given time. Mr. President, the Port of Lucena in Quezon City and Quezon and the Port of Abra de Ilog in Occidental Mindoro are ready for inauguration. The Coron Port Expansion Project is also scheduled for inauguration in December 2021. Ang Curimao Port in Ilocos Norte will be inaugurated in November 2021. Nakita ho natin yung mga build projects na ginawa natin sa aviation, sa maritime, sa road, at sa rail sector. Hindi ho pahuhuli yung modernization program natin sa Coast Guard. Ito hong Coast Guard ay nagre-report ho at bahagi ng kagawaran ng transportasyon. Patuloy din natin pinapalakas ang kapasidad ng ating Coast Guard. Itong nakaraang Lunes, we launched yung isa sa dalawang 94 meters multi-role response vessel of the Philippine Coast Guard. Ito po yung pinakamalaki sa fleet ng Coast Guard that will help in our effort to maintain security and safety capabilities in the open seas. Marahil tatanungin ho ng ating mga kababayan, at ano naman ang ginagawa ng kagawaran ng transportasyon itong panahon ng COVID, itong panahon ng pandemya? Ayan nyo pong sabihin ko yung mga ibang bagay at mga bagay-bagay na ginagawa ng kagawaran ng transportasyon. Nandiyan ho yung service contracting program. Sa ilalim ng programa, binabayaran natin ang mga tsuper. May sakay man sila o wala. Ang total disbursement as of June 30 is 1.9 billion pesos. Nandiyan ho yung libreng sakay. Nagbibigay din tayo ng free ride para sa mga APORs, authorized persons, yung mga rank and file with the management under the leadership of the President. Kaya nga po, Mr. President, nagmamalaki kaming nagsusumiti ngayon ng report na ginawa namin addressing yung mga problema at mga kabwisitan nung dumating tayo. Pagtatayo ng mga istruktura sa build na pwede nating ipagmalaki. Nandiyan ho, Mr. President, yung tinatawag natin sound fiscal management at last but not the least, the culture formation. Mahalaga ho ito pagkat
Kung walang kultura, walang value ang mga tao, mahihirapan ho tayong gumawa ng proyekto. Ngunit, kung meron ng value, cultures and ways of doing things, madali hong dumating at madaling magawa ang mga proyekto. Yan lang po, Mr. President. Marami pong salamat. Art, I cannot express in words the appreciation of this government of your talent and expertise in running your department. You are one of the top performers. At ito haka-haka lang naman, walang halong politika. Kasayang ng gobyerno ito pag nawala ka, sa totoo lang. There are people who are really conscious of their fervor to be of service to their country, that mawala sila, just a passing scene sa political manghinayang ka. Tignan mo nagawa ni Secretary Tugade, more than the achievements of the past administrations, three administrations combined. Kita mo yung natapos niya, if only one puts their heart to it, talagang kayang gawin. And one of them is really Tugade. Sayang kung mawala ka. I hope that the people, I will not say more than just necessary, pero sayang, sinayang talaga ako. Classmate kita, pero ako, umabot na ako sa apex ko. But I think the country really needs you badly. Real bad sa itong lalo na yung proyekto na it always ends up in corruption. So, I'd like to congratulate you, and we still have about a few months to go. I hope you can complete the project, and I hope that you'd consider running for a senator of the Republic of the Philippines. Sayang ka totoo. Nanginayang ako sa inyo. Ikaw, si Villar, at ibang mga cabinet members dyan. Pag nawala kayo, balik tayo sa 5 taon na naman, 10 taon, puro drawing lang. So Art, I will not detain you any further. Thank you for the report, and we expect more to come as the projects are being completed. So, salamat, at we hope to have you again next time to give us the report nearing the end of nearing the end of my term. Thank you. Maraming salamat, Mr. President. I'm happy and I'm certainly humbled by your very generous remark. Maraming salamat po. Promise, magtatapos pa ho ako ng maraming proyekto bago matapos ang ating termino. My comments come from the heart. You know that. You know me. Wala akong I do not go for pretensions. Talagang mahusay ka. Kaya hindi ako nagkamali nga, mahusay ka. Kaya kinuha kita. So it bore fruit, and ngayon, nakikita ko na that I made the right decision. Although abogado tayo, pero because of your training along the way to the ladder of success in life, started from a clerk to a water boy until you became the executive vice president, and eventually to become an owner of your own business empire. It is not easy to be a billionaire. Sana yun ang namin, ikaw lang ang pinagpala ng Diyos niyan. Give something to the country. Thank you.
let me just mention the names of the presenter. The first was Secretary Arthur Tugade, DOTR, and his accomplishments, very splendid. Then we have the COVID-19 concerns. The presenter will be Secretary Duque, Secretary Galvez, and Director, General Enrique Domingo. And wala man si Secretary Anyo. Well, then we have Carlo Nograles and si Roque. I don't know if Binhor or Balos would have something to say, but anyway, we'll ask you as we go along. The next is Secretary Duque. Please. Good evening, Mr. President, and magandang gabi po sa akin po mga kapwa kalihim. At sa ngalan po ng Kagawaran ng Kalusugan, ako po ay magbabahagi sa inyo ng maikling ulat ukol sa ating COVID-19 situation and other relevant updates. Next slide. Ngayon, ika-28 ng Hulyo 2021, meron po tayong nadagdag na 4,478 na bagong kaso na ang suma total ay umabot na po tayo sa 1,566,667 cases. At sa 4,478 na naidagdag, 1,151 po ay mula sa NCR. Ito po ay talagang tumataas ang bilang ng mga kaso mula sa NCR dahil noong nakaraan linggo ay halos humigit kumulang 650 kaso lamang ang naitatala. Ngayon po ay halos padoble na tayo. Kanya talagang ito po ay binabantayan natin. Samantalang ang Region 4A naman po ay 701 cases ang kanya pong naiambag sa ating pong national cases. At 540 naman po mula sa Region 6 at 2,086 sa mga natitirang iba pang mga rehiyon. At para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon araw ay nasa 54,552. Ang katumbas po nito ay 3.48% ng ating pong kabuuang kaso. Sa kabilang dako naman, ang ating pong recoveries ay umabot na sa 1,484,714 at ang ating pong recovery rate ay nasa 94.77% habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 27,401 at ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.75%. Para sa mga Pilipinong may edad na less than 1 year of age hanggang 49 years of age, ang CFR ay nasa 0.42% lamang. Habang para sa mga Pilipinong may edad na 50 hanggang lampas sa 80 taong gulang, ang kanila pong case fatality rate ay nasa 5.47%. This is 12 times higher than the CFR for the younger age group. At ito rin po ang dahilan kung bakit uunahin natin ang mga matatanda o ang mga senior citizens sa ating pong vaccination program. Yung atin binibigyan diin para po sa ating mga kababayan, ang pagsasakatuparan ng 4-door strategy para po maibsan ang pagkalat ng COVID-19 Delta variant. At ngayon po, nasabi ko, meron na po tayong local transmission ng Delta variant at kinakailangan natin pong palakasin at ang pagpapatupad ng atin pong mga measures. Ito po sa ating Door 1 strategy, dito po sa kulay dilaw, bilang pag-iingat, mayroon tayong travel restrictions na itinaas para sa 10 mga bansa hanggang sa katupusan ng buwan. Ito po ang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Indonesia, Thailand, and Malaysia kamakailan lang po. Para naman po sa atin Door 2 strategy, nananatili ang atin pong pagpapatupad ng mahigpit na screening, testing, and quarantine protocol sa lahat ng mga points of entry para sa lahat ng mga individual na parating sa bansa.
Ang nilalayon naman ng Doors 3 and 4 na ihanda ang ating health system na tugunan ang anuman posibleng pagtaas ng mga kaso, lalo na ang mga lugar na atin binabantayan na akin pong binanggit kanina. Sa atin naman pagpapaigting ng PDITR strategies at vaccination, binibigyan proteksyon natin ang ating mga mamamayan at sinisuguro na maputol natin ang kadena ng hawaan. Ang mabilis at mahigpit na pagpapatupad ng ating 4-door strategy ay isang susi sa laban natin sa anuman variant of concern. May this be alpha, beta, or delta variant. Muli, inihingi namin ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Doors 1 and 2. Ito po ang DOTR, ang Philippine Coast Guard, ang PNP, AFP, ang Bureau of Customs, Bureau of Immigration, and Bureau of Quarantine. At ang mga health facilities naman sa pagpapatupad ng Doors 3 and 4 at higit sa lahat, ang publiko na patuloy na sumunod sa ating pong minimum public health standards at ang kahalagahan ng pagpapabakuna. So ang aking pong last slide, Mr. President, last slide please, ang ating pong mga pagbubuod. Mr. President, number 1, nagsisimula na tayo makakita ng pagtaas ng kaso at healthcare utilization rate. Ngayon may local transmission ng Delta variant. At pangalawa, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na kabilang sa mga population groups A2 and A3 na magpalista at magpabakuna sa lalong madaling panahon upang bigyan proteksyon ang inyong mga sarili laban po sa Delta variant. So ito na lang po ang panghuling akin bahagi ng akin pong ulat. Handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po, Mr. President. Secretary Duque. Now we'll go to Charlie Galvez. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngayon po, please show my slide please. Sa ngayong araw po, Mr. President, yung tinanong niyo po sa akin last time na kung paano natin na mabibigyan yung mga request ng mga governors at saka yung ibang mga LGUs, considering that we have competing demands between the NCR plus 8 and also with the LGUs. So ngayon po, ipipresent ko po sa ngayon on how we will meet the supply and demand requirements for the next few months. Next slide, please. Mr. President, malugod po namin binabalita ni Secretary Duque na nakapag-administer na po tayo ng 18.1 million doses of various vaccines. With 11.3 million Filipinos have taken the first dose, while 6.8 Filipinos are now fully vaccinated, which represent, Mr. President, that's already 8.8% of our targeted population. We will discuss this, Mr. President, on my following slide. For the month of July, we administered a total of 7,470,701 jabs, with a 7-day average of 2.5 million. Sir, malaki po ito, sir. Kung tutusin po natin, tayo po ang pinaka-15 highest sa buong mundo in terms of yung number of jabs per week. Kasi nakita po natin 2.5 million per week po tayo. And a daily average of 365,406 jobs. Noong last week po, Mr. President, ano lang po tayo, nung mga nagdaang buwan, 250,000 lang po tayo. Ngayon po, nakakaangat po tayo ng 365. We have achieved the highest record of 659,029 jobs per day on July 27. Our target is only 400 to 500,000. Pero talaga po nagpupursige po ang ating mga LGUs na kahit na po bumabagyo at umulan, ay ginagamit po nila yung mga malls at saka yung mga buildings na talagang hindi po mababasa ang ating mga kababayan. On the supply side, PH already received a total of 31,360,700 doses. We are still expecting to receive yung 2.5 million doses of Sinovac. Bukas po, sir, tatanggap na po namin yung 1.5 million, and then the following day, 7:30 in the morning,
another 1 million. So 2.5 million po, very steady po yung supply ng Sinovac po natin. And then also we are expecting the 3 million doses of COVAX US donation sharing of Moderna vaccines and the British donation of 415,000 doses of AstraZeneca with a total of 5.9 million doses we are expecting this month and also first week of August. In order to meet the monthly demand and increasing capacities of all regions and provinces, the Philippines need to deliver 25 million doses monthly. So yung po ang parang ni-scale up po namin, Mr. President, na kailangan meron tayo mga deliveries ng 25 million. Our Philippine negotiating team, led by the Department of Finance, and also our diplomatic team, headed by the DFA, is now doing our best to get more vaccines through our negotiation and also diplomatic relations with other countries. And then number 5, we will discuss also briefly our national action plan, kasi sinasabi po nila nung SONA, sabi nila wala pong plano. Mayroon po tayong plano po at yun po ini-implement po natin at ating pinapatupad kasama na po yung mga contingencies. Next slide please. Sir, ito po ang brief rundown ng ating vaccine supply. We still have 164 million doses for procurement and COVAX and other donation. Nakuha na po natin yung 31.3 million doses at makukuha po natin within 6 months yung 132.7 million na makukuha po natin mga 81.16% pa po. At nasabi ko na po kanina na 18 out of that delivery, we have already 18.1 million doses total administered and 11.3 first dose administered. And then meron po tayong 13.2 million doses to be administered on stock in the different warehouses. So sinabi ko po kanina na talagang dapat po nating increase ang ating delivery in order to achieve the demand or the demand of the different LGUs and also our different NCR plus 8 priority areas. Next slide please. Sir, ito po yung rundown ng mga details ng ating pagbabakuna. Makikita po natin na ngayong linggo po tumaas po ang ating pagbabakuna sa larangan ng A2. Dati po medyo maliit po yung ating nagawang pagbabakuna sa A2 at saka sa A3. Sa ngayon po pumapalo na po na tayo more or less 10 million po ang nagawa po natin sa A2 and A3. And hopefully it will be increased with the dedication of the J&J doon po sa Johnson & Johnson na 3.2 million para po sa ating mga A2 at A3. Next slide please. Sir, ito po yung ating mga nakuha na bakuna ngayong July. Umabot na po tayo ng 13.9 million or more or less 14 million. At hopefully makukuha po natin yung 2.5 million na Sinovac at saka yung 415. Most likely po yung Moderna COVAX makukuha na po natin to by first week of August. Next slide please. Sir, ito po yung ating makukuha na deliveries this coming August. At ito po nga po kailangan iangat natin na yung 16 million expectation sir natin expected kailangan gawin natin na 25. So we need to increase our delivery for Sinovac. So kung makita po natin, kung pagsamahin po natin yung targeted population, more or less meron po tayong 59,929,000. And then yung projected eligible population po natin is 70 million. Sa ngayon po, meron lang po tayo na 31,360,000 doses yung actual supply deliveries. At kung titingnan po yan, hahatiin po natin yan, it is equivalent to 17,300,775 treatments. O kasama po ang J&J kasi single dose lang po yon. So kung makita natin, supposed to be kalahati 15, pero nakita natin yung kaya J&J, 3 million yon. So sinama namin na parang parang double dose yon. So kung makita po natin, Mr. President, yung gap po natin talaga, malaki po yung gap natin pagkukulang. Meron po tayo na gap na 42.6 million. The gap between supply and demand. And we are expecting to meet the demand over the supply ay makikita po natin sa October pa. So nakita po natin kasi yung nakita natin, kaya po yung hinihingi po namin ng patience sa ating mga LGUs
at saka sa ating mga provincial governors and cities na talagang kulang pa, yung sinasabi nga ni Secretary Duque, na kulang pa talaga ang ating mga vaccine. Though malaki ang deliveries natin in volume, in reality, kung open up natin hanggang A1 to A5, ay kulang po tayo ng vaccine in terms of yung tinatawag na actual doses. Kasi imumultiply pa natin po yan into 2, kasi po 2 doses po tayo. So ito po, itong graph po nito, yung reference model po nito, makikita natin na talagang kulang pa rin po tayo. Kaya ang recommendation po ng DOH at ng National Task Force, concentrate po tayo talaga doon sa A1, A2, and A3 para magkaroon po tayo ng tinatawag na symbolism sa tinatawag nating population protection for those vulnerable sector. That's all my presentation, Mr. President. Thank you, sir. And you had a very good graph showing the flow of vaccine. It's very heartening to know that these other things are lined up for our supply in the next few months. Yes, sir. We go now to Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President. Please put my slides. Kararating ko lang po, galing ng NAIA. On your behalf po ay sinalubong po natin si Heidelin Diaz, yung ating Olympic gold medalist. Please put my slide. Ngayong gabi po, Mr. President, ay ibabahagi ko ang mga paghahandang ginagawa ng DILG at ng LGUs laban sa Delta variant, lalo na po sa aspeto ng prevention. Kasunod ng kumpirmasyon ng DOH sa nagaganap na local transmission ng Delta variant, agad namang kumilos ang ating mga lokal na pamahalaan upang mapangalagaan ang kanilang mga constituents at makontrol ang Delta variant sa kanilang respective jurisdictions. Next slide, please. Narito naman po ang pinakahuling datos ng PNP sa mga violations po natin sa minimum public health standards. Nakikita po natin na nagbabaan ang mga violations. 34,766 na lang ang nag-violate sa pagsusuot ng mask. Ito po ay mas mababa ng 20,000 sa ulat ng nakaraang linggo. Pati rin sa mga violations ng mass gathering ay naibaba rin natin, at pati sa no physical distancing, mas mababa ng 4,638 sa naitalang 12,724. So ang indication po nito ay talagang sumusunod po ang ating mga kababayan sa ating mga community health protocols, lalo na po sa minimum public health standard protocols. Next. Dito naman po, ibabalita ko, Mr. President, ang inisyatiba ng DILG, ng mga LGUs, at iba pang ahensya ng ating pamahalaan, kasama ang Anti-Red Tape Authority, sapagkat dito po ay minadali natin ang pagbibigay ng mga permit, lalong-lalo na sa mga telecommunications infrastructure, katulad ng mga tower. Sapagkat sa panahon ng pandemic, alam po natin ang pangangailangan ng internet sa ating mga nag-ieskwela, sa ating mga negosyante, at sa ating mga mamamayan. Ang dating napakatagal na pagproseso ng mga applications na no'y inaabot ng ilang buwan, ngayon po ay 7 araw na lang. Ang dating 26 hanggang 29 na documentary requirements, tulad mga sangguniang resolutions at iba pang mga clearances na kinakailangang iproseso sa pagpapatayo ng cell towers, ngayon po ay 2 na lang at nire-require. At dahil din po sa Recover as One Act or Republic Act number 11494, mas lalong napabilis po ang proseso. Kaya po sa period na mula nung inutos po ninyo, 3,628 application for towers ang ating napa-approve mula sa 492 na municipalities and cities. So, ang natitira na lang po, ang pending natin ay 838 at ito po ay sisigurudahan natin na ma-approve sa lalong madaling panahon. Next slide, please. Sa atin naman pong kampanya laban sa illegal na droga, base sa mga datos na nakalap ng PNP, PIDEA at iba pang mga ating law enforcement units,
gawa po tayo ng 1,704 anti-illegal drug operations, kasama ng mga buy-bust operations, at nakapag-aresto tayo ng 2,320. Mayroon pong 20 na sumuko, at during the police operations, mayroon pong 13 nasawi na mga drug pushers. At lahat-lahat po, nakakumpiska tayo ng worth 130,321,169 pesos na halaga ng shabu, marijuana at iba pang mga illegal substances. Next slide, please. Sa atin pong key messages, with the LGU commitment to the nationwide campaign against COVID-19, the Delta variant can be effectively managed and controlled. And by providing easy, simple, safe, and convenient and hassle-free vaccination sites and systems, ay na-encourage po natin lalo ang mga ating kababayan upang magpabakuna. Ang fully vaccinated individuals ay mayroong better protection against the Delta variant. Kaya ang ating pong cooperation, participation from our kababayan will be the instrumental to our success. Yun lang po, mahalang Pangulo. Magandang gabi po. Thank you, Secretary Anyo. Sino pa ba? Secretary Roque. I'm sorry. Mayor, dalawa pang parts ang aking report. Unahin ko na po yung recommendation po ng IATF para sa quarantine classification kasi meron na po akong walong query sa mga miyembro ng mga media. May kumakalat po kasi na meron daw ibang classification na pinapatupad na. Alam ko po, pag-uusapan to kasama si Chairman Abalos kasi meron din posisyon ng mga Metro Manila mayors. So siguro po, sisimulan ko na yung ating discussion tungkol po sa community quarantine with your permission, Mayor. So with your permission po, ito lang po yung paki-flash po sa screen yung recommendation sa quarantine classification para mabasa ng lahat po. Dahil nga po dun sa naiulat ni Secretary Duque na tumataas na daily attack rate, 2-week average attack rate, at saka yung pagtaas ng healthcare utilization rate, minabuti po ng inyong IATF na magrekomenda unang-ula na manatili sa ECQ hanggang August 7 po ang Iloilo City, ang Iloilo Province, ang Cagayan de Oro City, ang Hingoog City. Mapasailalim po sa MECQ hanggang August 15 ang Ilocos Norte, ang Bataan, ang Lapu-Lapu City at Mandawi City. At mapasailalim po sa GCQ with heightened restrictions. Ito po yung current quarantine classification ng Metro Manila, pero kasama na po ng Metro Manila yung plus 4 na probinsya ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Kasama rin po sa rekomendasyon na mapasailalim sa GCQ with heightened restrictions ang Ilocos Sur, ang Cagayan, ang Lucena City, ang Naga City, ang Antique, Aklan, Bacolod City, Capiz, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, at ang Butuan City. Ang rekomendasyon naman po para sa general community quarantine ay para sa Baguio City, sa Apayao, sa City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Puerto Princesa, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Sibugay, City of Zamboanga, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, and Surigao del Sur, plus Cotabato City. Yung mga hindi po nabasa na nasa ilalim po ng ECQ, MECQ, GCQ, or with heightened restrictions or GCQ, ay mapapasailalim po sa MGCQ. Pero Mayor, bukod po dito, meron pang karagdagang rekomendasyon din po ang inyong IATF. No? Bukod po dito sa quarantine classification,
Ang naging rekomendasyon pa talaga po ng inyong IATF, dahil nga po dito sa Delta variant, kinakailangan mapaikli po yung detection to isolation quarantine interval to less than 5 days po, no? Kinakailangan po talaga ipatupad ang facility isolation and quarantine at iwasan po talaga ang home isolation. Kinakailangan ang healthcare capacities and systems po ay paghandaan at kinakailangang mapalakas po ang kanilang preparasyon in case dumami nga po ang kaso. Pabilisan po ang pagbabakuna sa mga A2 and A3 populations at saka yung mas mainting pang border control protocol sa lahat po ng port of entry ng ating bayan. At nagre-recommenda rin po ang inyong IATF na patuloy na susubaybayan po ang sitwasyon at hindi po mag-aatubili na itaas ang quarantine na classification kapag tunay na pong sumipa ang kaso ng COVID dahil nga po dito sa Delta variant. Siguro po, if we can call si Chairman Abalos kasi meron po atang mensaheng nais ipahawatig ang ating mga mayor. Pero base naman po sa datos na pinresenta ni Secretary Duque kanina, nasa moderate risk po ngayon ang Metro Manila at ang kabuuan ng ating bansa. Itong variant Delta is causing so much scary stories for us. Kaya kung sabi na 4 times more aggressive, more transmissibility is faster than the usual COVID-19, nakakatakot nga. So the best way really is to double the time in the inoculation of people. Yan lang talaga ang paraan natin na and we just hope that what we expected to be coming our way in the coming few days, ang mga bakuna na darating sana. And I ask ating mga kababayan na hindi na hintayin kasi ang nangyari sa Indonesia, Malaysia, Thailand, grabe. Parang kumagat talaga ang variant D doon at maraming patay. So they are back to square one. Balik sila sa unang araw ng COVID-19. So doon ang ibig sabihin, huwag kayong explain it in Tagalog. Huwag kayong malulong diyan sa idea na kung tapos na kayo, wala na tayong problema. Kayong nabakunahan na okay. Ang problema, marami pang hindi. Ngayon, itong ayaw magpabakuna, ibigay na lang kaagad doon sa SA3. Doon na sa public kung sinong gusto. Yung ayaw magpabakuna sa listahan, wala. Di ayaw nila, ibigay natin sa iba para makatulong. Ito ngayong ayaw magpabakuna, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lumabas ng bahay. Kasi pag lumabas kayo ng bahay, sabihin ko sa mga pulis, ibalik ka doon sa bahay mo, you'll be escorted back to your house because you are a walking spreader. Walang katapusan to kung pagbigyan ko lang kayo, mahina ang loob ko dahil iyak-iyak kayo dyan. Ibang istorya ito, Adre. Bayan itong pinag-uusapan natin. Kaya kung ayaw ninyong makatulong by having the vaccines, wag na lang kayo lumabas ng bahay. It behoves upon really the barangay captains. Trabaho talaga ng barangay captains yan to go around to see who are vaccinated and who are not. And to give the appropriate warning that they should not be going around
because they are throwing viruses left and right. Ngayon, kung ayaw nilang mag-uwi, di total sa bahay man talaga sila pupunta, pilitan lang ihatid sa bahay. Kaysa defenseless ang we have to come up with a law punishing a person who has not been vaccinated and going around. We do not have a law, a punitive action that can be taken against a person who does not have the vaccine and go around, making it dangerous for the others to acquire the virus. Kaya siguro pag ganon, ang mga barangay captain na lang, pag ayaw nila magpabakuna, wag mo silang palabalisin ng bahay. Ganon ang niyan. Wala tayo, defenseless tayo. Sabihin natin walang batas. Maghintay pa ba ako sa batas kung marami na naman ang mamatay? Yan ang problema. There is no law. But the law of necessity is there. Kaya ayaw mong magpabakuna tapos sabihin ko ako na mismo ang sasagot niya. Kung may demanda ako na. Yan ang utos ko. Ibalik ka doon sa bahay mo. Yan ang utos ni Mayor. Kung magdemanda ka balang araw, idemanda mo siya. Harapin ko yan. I assume full responsibility for that. Mahirap yung ng style ng iba. Ngayon yung mga bakuna intended for them, wala na ba, ipasa na ninyo sa A3. Ibigay na ninyo kaagad sa yung ayaw, wag na manghintayin. Let's give it to the people who want it. Those who do not want it, well, for all I care, you can die anytime. Totoo lang. Ganun ang istorya niyan. Patigasan tayo So, that's how it is. We just hope that Secretary Galvez will be able to really gather the vaccines that were promised to us so that we can have a continuous program towards addressing this problem of inoculation for a certain number of Filipinos. Malayo pa tayo. Kaya yung mga tao na wag silang maninig, we can have a heightened restriction. Wala na akong, I do not have any comments about people going out kung bakunado. What's the purpose of having a vaccine if you cannot go out? Yung mga bakunado, pwede na kayong pasyal-pasyal. Yung walang bakuna, tumabi muna kayo at magplano ko ano-anong gawain ko sa inyo. Then again, itong COVID-19 will have COVID-19D will have if the stories are true, as what happened in Indonesia, it's happened in Europe. Nagkakagulo sila ngayon kasi may bagong virus na hindi nila kilala. Ngayon pa silang hindi nila malaman kung may bakuna ba ito o wala. So tayong walang kaalam-alam dyan, wala tayong expertise, we will just wait. But it would be good to adopt stricter measures for the protection of the people. Mahirap ito. Walang gustong I mean, I am not into making it hard for the people to live. Kaya ako sabi kong bakunado ka na, yan ang gratis mo dyan. Pwede ka nang lumabas. Kaya kayo gusto mo lumabas, pabakuna kayo. Kayong ayaw ninyong lumabas, I'm telling the authorities down there to ibigay na sa iba. Bakit pa kayo hintayin? Yun ang
that should be the. Well, I don't know. I'd like to hear Attorney Domingo. Sir? Yes, Ah. magandang gabi po, Mr. President. Meron lang po akong konting update sa mga bagong kaalaman natin tungkol sa mga bakuna and some idea po on how the vaccines are actually performing dito po sa atin. Pakita po natin yung slides at makita po natin na talagang napoprotektahan po ang ating mga kababayan tsaka po yung ating mga health workers dito po na mga nabakunahan na po natin. Let me cut you there. At ito, atin na ito. Yes sir, sa atin po, yun pong mga, kasi po minomonitor po ng FDA tsaka ng DOH yung mga nabakunahan at tinitignan po natin kung sino yung mga nagkaka-COVID at maipapakita ko po sa inyo yung mga numero at kung paano po kalaki yung ibinababa po ng pagkakasakit ng mga kababayan natin. Okay, I was just asking if this is a product that is produced by the Philippines. No sir, all of the as of now sir, lahat po ng bakuna natin are still imported, no? Sa yung pong 8 natin na may EUA, 7 po ang ginagamit na natin are still imported po. But itong ating do we have the clinical trials underway? We have 5 clinical trials po pero mga ano rin po galing din po sa ibang bansa na vaccines ang clinical trials po natin sa ngayon. Wala pa po tayong clinical trial ng local vaccines. Ang ating vaccine, okay. Okay. So, please go ahead. Yes, sir. Sir, so sa buong mundo po ngayon, as of today, meron pong 21 na vaccines under emergency use authorization. At sa atin po, 8 po ang ginagamit natin sa Pilipinas doon sa 21 na to. Next slide, please. Doon po sa 8 na merong emergency use authorization, ang nagamit na po sa Pilipinas at kasalukuyang ginagamit ay 7, no? At mataas po ang efficacy rate ng mga ito, anywhere from 70%, kung makita po natin doon sa kaliwa, hanggang 95%. Ang latest data po natin na nakikita sa efficacy rate ng mga bakuna against the Delta variant, yun pong nasa pinakakanan. At makikita po na lahat naman ng bakuna talagang useful pa rin po against the Delta variant. Bagamat merong konting pagkababa yung efficacy, nagdi-decrease po ng mga 15 to 20%. But since ang baseline naman po natin ay 70 to 95% ay matataas, so mataas pa rin naman po ang laban natin sa Delta variant basta nabakunahan tayo nitong mga approved. Ang hinihintay po na lang natin na data for the Delta variant ay yung Sputnik at yung Sinopharm, nakakaunti lamang naman po ang ginagamit pa natin at this time. But all the other vaccines would show mga 15 to 20% po lamang na pagbawas sa efficacy. Thank you. That was a very exhaustive Mayor? report. Mayor, pasensya na po. Yes, Mayor, pasensya na Secretary po. Roque. Yung isang news director na po ng TV station na nag-text sa akin kasi kumakalat po yung fake news na mag-ECQ na raw po tayo. So, tatanungin ko lang po na yung recommendation po na finalash sa screen kung aprubahan nyo na po with a firm commitment from your IATF na sinusubaybayan po talaga ang sitwasyon at kung kinakailangan talaga magtaas ng quarantine, gagawin naman po yun. No? Pero ngayon po kasi kumakalat na fake news and yung news director na po ng TV station na nagte-text ngayon ay mag-hard lockdown. So, aprobado na po yung recommendation na finalash po natin kanina na GCQ with heightened restriction. No? The final authority is not me. In the matter of this program of COVID-19 of the government, I am just one of the participants there to listen and to articulate only what has been decided by the task force. Pagka ngayon, with heightened restrictions, Apo. yun lang. Kasi, alam mo, mga kababayan ko, ginusto man ninyo to at hindi. Sa amin, hindi namin ginusto. Inyo ginusto man ninyo to at hindi. Kailangan itong mga ganitong patakaran para sa kapakanan, for you to survive, para mabuhay kayo. Kaya kung gusto lang namin, kung ayaw ninyong sumunod,
di hindi na lang kami mag-meeting-meeting dito at wala na kaming rekomendasyon. Basta labas na lang kay lahat kung gusto ninyo. But again, as shown by what is happening in the other countries, kita mo there's a really a pandemic in the true sense of the word in Indonesia, India, Thailand. Grabe ang ano doon ngayon, ang hawaan at ang namatay. Ngayon ninyong maniwala, all you have to do is to tune into the international or listen to the local TV stations. May sinasabi yan sila, part of their foreign news would be the COVID-19 situation. Yan ang hindi sa papahirapan to. Huwag ninyong isipin ito na ginusto namin ito para sa inyo. Sa totoo lang ayaw namin. Kaya lang, kami ang nandito sa gobyerno, mga trabahante ngayon, kami yung inatasan ng batas na magpairal ng mga ganitong measures to protect the public health and public safety. Andito yung ang kausap namin dito, yung mga scientists, yung mga persons who have been there for quite a time and who are considered expertise in their fields. Ito mga ganito, kailangan mga doktor ang kausap mo natin dito. But if you medyo pilosopo ka ng konti, hindi ka naman namin basta sinabi ko, inuutosan ko yung mga barangay captain na huwag kang palabasin ng bahay kung wala kang bakuna. At saka kung hindi kang yung bakuna para sa iyo sa listahan, kung wala na, ibigay na sa mga tao, sa lahat na. Huwag na maghintay kung sino pa, ibigay na doon sa may gustong magpabakuna. Maghintay kayo ng wala . O yan ang storya dyan. I'd like to call si Nograles, Secretary Nograles, if you have something to report. Maayong gabi, Mr. President, Senator Bongo, mga kasamahan natin sa gabinete. Ituloy ko lang yung report natin sa mga accomplishments ng bawat cluster. At ngayong gabi, i-report ko po yung accomplishments ng Human Development and Poverty Reduction Cluster. Kung pwedeng ilabas yung sa slides ko po. If we can see the slides. So dito sa Human Development and Poverty Reduction Cluster, ang head natin po dito ay ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. At ito yung iniulat ni Secretary Rolly Bautista. Kabilang din ng Human Development and Poverty Reduction Cluster ang 37 departments, mga kagawaran at ahensya ng ating pamahalaan. So Mr. President, dito sa Cabinet Cluster Report, yung mga milestones na inireport po nila yung tungkol sa human capital development, sa poverty reduction, enhancing the quality of life of every Filipino, at yung mga program sa edukasyon, sa kalusugan, social protection, sa livelihood at capacity building. So na-highlight dito sa ating accomplishments, Malapangulo, ay yung more than 150,000 classrooms and school facilities na construct under your administration, more than 206,000 teachers na hired at trained. Yung improvements na ginawa natin sa K-12 program ng Department of Education, mahigit 2.2 million na mga kabataan na nais makapag-aral ng high school ay nabigyan ng financial assistance at tulong sa pamamagitan ng Education Service Contracting at sa Senior High School Vouchers Program. Nandun din po, pinagpatuloy natin yung Alternative Learning System, 3.3 million na estudyante ang nakabenefit po dyan. Yung sa libreng higher and technical education, alinsunod sa batas na pinirmahan mo, Mr. President, yung Free Higher Education Law, 1.6 million estudyante ang nakapag-enroll sa 219 state
and local universities and colleges na libre ang matrikula. 1.3 million student beneficiaries naman po ang nabigyan ng Student Financial Assistance Program at 9.7 million ang napagraduate natin sa TESDA, sa Technical Vocational Educational Courses. Ang TESDA ay nagpapatuloy sa kanilang livelihood and skills training sa 500 poorest and far-flung barangays. At ang beneficiaries po niyan yung mga indigenous peoples, 4Ps beneficiaries, former rebels, agrarian reform beneficiaries at iba pa. At pinagmamalaki rin po natin na sa ilalim ng inyong administration ay napirmahan po yung Universal Healthcare Act na nagbibigay ng libreng health insurance sa ating mga kababayan. Lahat po ng Pilipino ay covered sa libreng health insurance na ito. Sa pamamagitan at pagsulong ni Senator Bongo ay nagkaroon tayo ng mga malasakit centers, 127 malasakit centers po yan, nakapagserbisyo ng over 2 million beneficiaries. Last to Sir, I almost forgot you. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, Senator Christopher Bongo at lahat ng mga kasama natin sa kabinete. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo, Ginoong Pangulo, yung pagkikipag-ugnayan ko po sa imbitasyon ni Mayor Shaming Mastura ng Sultan Kudarat. Ako po ay pumunta sa Cotabato, Sultan Kudarat at nakapanig po natin ang gobernador ng Maguindanao na si Mariam Magundadato at po ang kanyang kabiyak na gobernador naman ng Sultan Kudarat na si Governor Teng Magundadato. Doon naman po sa naging desisyon ng Korte Suprema sapagkat ito po ay umani pinagpiestahan ng mga kalaban po ninyo, mga detractors nyo, mga kritiko. Sapagkat kung matatandaan nyo, hindi po ba yung sa ICC, ang inyong naging posisyon doon ay talagang wala silang jurisdiction at kahit na nga meron, wala pa rin dahil yung Article 127 maliwanag na sinasabi. Kung nagsimula na ang investigasyon ng hukuman, kahit kumalas ka, pwede ka pa. Ang problema, hindi naman nagsimula yung investigasyon sa hukuman, preliminary examination lamang. Ngayon nag-file, kung matatandaan niyo po, nag-file sila sa Korte Suprema kung saan yung pagkalas nyo ay gusto nilang ipabaliwala sapagkat yun daw ay labag sa saligang batas. Ang desisyon po ng Korte Suprema at unanimous na kayo bilang presidente, as chief architect of foreign policy, meron kayong kapangyarihan, karapatan na unilaterally, pwede nyo pong pawalang bisa ang tratado pag ito ay labag sa saligang batas. At ang perception nyo, ang masusunod nun, kung sa tingin nyo ito'y lumabag, talagang meron po kayong kapangyarihan doon at yun ay na-atin sa saligang batas. So maganda ho sana, maganda yung mga diskusyon. Ang problema, sa bandang huli, medyo yun ang ginagamit ngayon. Kasi ang sabi po ng parang obiter dictum. Pero sa kanila, hindi obiter dictum yun. Kung bagay yung obiter dictum, pahaging na salita lang yun. Pero sa kanila, ginagamit po nila na obligado pa rin itong ating bansa, ang ating gobyerno, na may ipagtulungan sa investigation sa inyo. Sabi ko, mawalang galang na po sa Korte Suprema. Kaganda-ganda ng premise mo. Kung yun ang magiging conclusion mo, mukhang taliwas. Walang lohika. Mawalang galang na po sa kanila. Sapagkat, kung sinasabi po nila na kayo ay may kapangyarihan at tama ang ginawa ninyong pagkalas sapagkat ito ay labag sa saligang batas, bakit naman uobligahin kayo o ang gobyerno na makipagtulungan sa paglabag sa saligang batas? Hindi po ba? Masyado naman inconsistent, repugnant yung desisyon nila. Sasabihin mong, pag miyembro ka, natural lamang susundin mo yung mga provisions. Pero kung hindi ka na miyembro, bakit naman pipilitin kang sumunod? Lalo pa nga sinasabi ng Korte Suprema, na tama ang ginawa mo. Alright. Sabi pa naman doon sa desisyon, ang nagiging batayan nila doon sa obligado daw tayo na makipagtulungan, yung pong Article 127, paulit-ulit, sabi ko nga po doon sa isang justice,
mukhang hindi niyo masyadong nabasa, mawalang galang na yung Article 127. Sapagkat sinasabi doon, hindi ka makakakala sa obligasyon mo kung nasimulan na yung paglilitis ng hukuman. Hindi naman po naumpisahan yung paglilitis. Ang naumpisahan yung preliminary examination to determine kung meron silang jurisdiction o wala. Hindi pa nag-a-assume jurisdiction. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Brilliant, Senator, kung ganun. Sayang ka kung nandiyan ka sa tabi-tabi, pakinabangan yung utak mo ng sa Pilipino. Sal, meron lang akong itanong sa iyo. Wala akong kopya hanggang ngayon sa Rome Statute or statute, whatever. Wala akong kopya. I do not know what I committed. Whether it's a crime, a wrong, or something. I don't know. Walang kopya ang executive department. Kasi nga ang nangyari, galing sa Congress, ni-ratify ng Congress, instead of returning the treaty as ratified by Congress, dito sa executive department ni Estrada at that time, hindi na nila, sinert circuit nila, dumiritso na kaagad sila sa Rome and appended the Philippine participation. So, paglabag sa saligang batas, gaya ng sinabi nyo, may due process clause. Under the due process clause, kailangan malaman mo kung ano yung pinalalabag mong batas at kailangan bago ka ma-obliga, ay dapat nakalathala. Otherwise, paano mo malalaman? Kaya hindi naman nila nilathala. Not only that, ibalik sana nila sa kay Estrada, no? Then Estrada should have issued an order for the printing of the Rome Statute Treaty sa Bureau of Printing. Then, that would be the operative act of which it will become a law because yun it puts everybody on notice na may batas na na sundin ninyo. Hindi dumaan dito sa ano. So, sabi na ni Tobera versus Enrile, yung ba yun? Kung hindi mo pinablish sa official gazette, paano malaman ng Pilipino, paano malaman ko na mayroon palang batas na ganon? So, sabi ng Supreme Court, pag walang publication, it's fatal. Especially if it is a punitive document, may penalties. Yun ang lumabas eh. Walang publication. Pag walang publication, walang jurisdiction. Kaya tataka ako dito sa mga bright dito sa gobyerno. I'm not preparing to anybody in particular. Basta na yung mga opinion. Pati ito si Carpio. Si Carpio, justice ka man. Sige daw, kindly elucidate the matter before the Filipino public. Walang recorded publication. In Enrile versus Tobera, sabi ng Supreme Court, the absence of a publication sa official gazette is always fatal. Yes, Secretary Roque. Sir, dadagdagan ko lang. Dito sa desisyon ng Supreme Court na linabas lang nung kailan, ito pong Pangilinan versus Alan Cayetano et al., yung argumento niyo po na hindi pinablish, kinilala po ng Supreme Court natin. Dahil ang sabi po ng Supreme Court, isa sa basehan na po pwedeng ma-invoke ng Presidente in withdrawing from a treaty
is that it is patently unconstitutional. Until this decision came out po, you could actually argue that a state cannot invoke a violation of its domestic law in order to evade its international obligations. But this latest case spelled out that the unconstitutionality of a treaty is a valid ground for termination. And we thank the Supreme Court for that clarification, because this now precisely validates what you have been saying, that in the absence of application pursuant to Tañada versus Tuvera, it is therefore unconstitutional. Kasi ang lumalabas nito, ng mga, hindi naman ako pinaka-bright na abogado, my withdrawal is construed as the publication. Na nabasa ka, kasi withdraw ako. Sinabi ko lang doon sa staff sa Malacanang, i-withdraw ninyo yan. Hindi ko nabasa yan. I've never read that document. And so, wala talaga akong alam kung ano yung demonyo na yan. Wala akong notice, wala lahat. Now you want me prosecuted. Ang withdraw ko was nothing really. It was an empty gesture of me. Wala kasi there was nothing to withdraw in the first place. Ginawa ko lang yun just to impress upon everybody that wala talagang batas. What in-withdraw ko, I was really withdrawing nothing. Because until it is established that there was publication, then it becomes a law. May certification ako sa Bureau of Printing at dito sa archives dito sa atin, sa Malacanang, wala talaga. So pag wala talaga, paano mo ako, why would you bind me on something na which I did not know? Yan ang tandaan ni Carpio. Justice man siya. Yan ang tandaan nila. Na if they can solve that riddle, well, ready ako. Ready ako to ignore. Ready ako to ignore. Bakit ako harap ng husgado na puro puti ang mga putang ina niya? Kung ako'y magpalitis, anong kasalanan ko? It will be before a Philippine court and before a Filipino judge. Kung sabihin niya na ako na death penalty, so be it. Tanggapin ko. Purag mo akong bigyang mga puti na yan. This atonement for their sins yan nila. Sila yan sa colonial days, silang pinatay nila o kinalimutan ng mga putang ina. Well, in the colonial days, France, Britain, Netherlands, how many natives did they massacre in Africa to conquer it, to colonize it? In the Philippines, how many Filipinos died fighting the Spaniards, fighting the colonialization? And it was Lapu-Lapu who spearheaded it. Ilan ang napatay ninyo, hindi nyo binibilang. There are many violations of human rights everywhere, hindi nyo iniintindi. Kasi nakinig kayo sa politika dito, na-politicize yan eh. Trabaho ng dilawan yan. Kung ako makulong magdala ako ng mga 5 dalawan, sabihin ko sa iyo, magpakulong ako, magdala ako ng 2 dilawan, mamili ako sa kanila. Paano ko kayo dalhin? Yan ang problema ninyo. So, wala naman tayong
Secretary Roque. Sir, a piece of good news naman po bago tayo magtapos. No? Ito po yung kaso na sinabi ko the last time. Kinausap ko lang po si Commissioner Jagger. At alam ko po itong kasong ito since 4 years ago, ang naging whistleblower po dito sa kasong ito isang mamamahayag, no? Si Lourdes de los Reyes na isang local newspaper sa Batangas. Ito po yung kaso na Commissioner of Internal Revenue versus Court of Tax Appeals, Bureau of Customs versus Pilipinas Shell. Meron pong memo kayo natanggap dito, 2012 pa po, kinukolektahan natin na excise tax ang Shell kasi ang inangkat po nila ay alkalite. Ang sabi nila, ang alkalite hindi daw unleaded gas. Pero kung titignan nyo ang dictionary, alkalite refers to unleaded gas. 2012 pa po sila kinukolektahan, pero nagpunta po sila sa CTA at nagkaroon po ng desisyon ng CTA as of 2012 na nagsasabi na kinakailangan isuspend muna yung koleksyon. Kaya po nagpunta ng Korte Suprema ang ating Commission of Internal Revenue at ang Bureau of Customs. Well, after all these years po, nakarating po sa Supreme Court ito at 2014 pa po nag-issue ng TRO ang Supreme Court na wag kolektahin yung excise taxes na kinokolekta natin. Sa wakas po, nagkaroon ng desisyon na-dissolve na po yung TRO, bagamat riniriman po uli sa CTA kung mag-i-issue uli ng panibagong suspension, pero ang decision po nila Commissioner Jagger ay kolektahin. Ang halagang makukolekta na po natin is the biggest in our history, 41 billion pesos. Wow. So credit goes po of course to Commissioner Jagger, to Solicitor General Calida, at yung mga kasamang po niyang ASG, kasi nga po sinubabayan na rin natin itong kasong ito, si Assistant Solicitor Tomas Laragan po na hinalawakan itong kaso nito ng 12 years, at yung Assistant Solicitor Sardilio Salom, at syempre po yung naging whistleblower na si Lourdes de los Reyes po na isang mamamahayag sa Batangas. So 41 billion win for the government po. Marami tayong ibigay sa mga tao niyan. So, sabi ba natin lahat, good or bad, sa patainga nakikinig, yan ang ating presentation ngayong gabing ito. Salamat.